Isang malakas na kulog, ulan at madilim na ulap. Sa gitna makikita ang isang lalaking nagtatayo ng napakalaking barko habang pinagtatawanan ng mga tao. Narrator: ano ba talaga ang nagawa ni Noe nang siya'y nabubuhay dito sa lupa? Si Noe ay isang ordinaryong tao, ngunit pinili siya ng Diyos sa panahong puno ng kasamaan. Mga tao na nag-aaway, gumagawa ng kasalanan, habang si Noe ay naglalakad na tahimik at masunurin. Nangaral ba siya ng salita ng Diyos sa kanyang panahon? O siya man ay nagkamali rin tulad ng sangkatauhan? Noe na nagsasalita, ngunit tinatawanan ng kanyang kapitbahay. Nagpakita ba siya ng mga himala? Hindi tulad ng mga propeta na nagpagaling o nagpalayas ng demonyo. Ang himala ni Noe ay nasa kanyang pagsunod. Barkong unti-unting nabubuo kahit walang karagatan sa paligid. Bakit nga ba niya ginawa ang napakalaking barko? Sapagkat may babalang dumarating. Isang baha na lilipol sa lahat ng nabubuhay. Ulan na dumaragsa, tubig na tumataas, mga hayop na pumapasok sa arka. Si Noe, propeta ba ng pag-asa? O isang pasaway na hindi natin nauunawaan? Ang sagot ay nasa kanyang pananampalataya. Barko na lumulutang sa gitna ng dagat, may liwanag mula sa kalangitan. Kung ikaw ay nasa panahon ni Noe, sasakay ka ba sa kanyang arka o tatawa ka lang tulad ng iba? Madilim na ulap, kulog, mga tao na sumasayaw at nagkakasiyahan sa kasalanan. Sa panahong ang tao ay lumayo sa Diyos, may isang lalaking pinili upang maging ilaw sa dilim. Ang mundo ng kasamaan, mga tao na nag-aaway, gumagawa ng karahasan, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, mga bata na walang respeto, mga hari na sakim. Ang lupa ay puno ng karahasan, lahat ay nagpakasasa sa kasalanan. Ingay ng kaguluhan, sigawan, tunog ng apoy at armas. Pagtawag ng Diyos. Noe na nakaluhod sa panalangin, biglang lumiliwanag ang paligid. Noe, gumawa ka ng malaking barko, sapagkat lilipulin ko ang lupa sa pamamagitan ng baha. Habang ang mundo ay tulog sa kasalanan, nakarinig si Noe ng utos na magbabago ng kasaysayan. Noe na humahataw ng kahoy, unti-unting bumubuo ng barko. Mga tao na nanonood, nagtatawanan, nangungutya. Noe, nasisiraan ka na ba? Wala ngang dagat dito. Sayang oras mo, mas mabuti pang magsaya. Ngunit sa halip na makinig, pinagtawanan siya ng lahat. Siya'y tinuring na baliw. Montage ng maraming tao na pagpuputol ng kahoy, pagtahi ng lubid, pagbubuo ng barko, tao nang lumipas. Habang ang mundo ay patuloy sa kasalanan, si Noe ay patuloy sa paggawa. Mga anak ni Noe na tumutulong, asawa niya na nag-aalaga ng pagkain para sa darating na paglalakbay. Hindi himala ang ipinakita niya. Ang tunay na himala ay ang kanyang pagtitiis at pananampalataya. Ang pagdating ng mga hayop, iba't ibang hayop pares-pares na parang kusang dumarating mula sa malayo. At dumating ang araw, ang mga hayop mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki ay tinawag ng Diyos papunta sa barko. Mga tao na nakatingala, nakaramdam ng kakaibang hangin. Ano ito? Ulan? Maliit lang yan. Unti-unting lumalakas ang ulan. Ngunit ang kanilang pagtawa ay napalitan ng takot. Ang malaking baha, malakas na buhos ng ulan, tubig na umaapaw, mga tao na nagtatakbuhan, mga tao na kumakatok sa barko, humihingi ng tulong. At bumukas ang langit, bumagsak ang ulan ng 40 araw at 40 gabi. Ang tubig ay lumukob sa lahat. Sigawan, ingay ng malakas na tubig, kulog, kaligtasan sa arka, barko na lumulutang sa gitna ng malawak na tubig. Noe at pamilya niya nakatingin sa labas. May halong lungkot at pag-asa. Ngunit si Noe at ang kanyang pamilya ay naligtas dahil sa kanilang pananampalataya. Ang bahaghari, ulap na unti-unting nagliliwanag, bahaghari na lumilitaw. Noe nakaluhod sa panalangin. Ito ang aking tipan. Hindi ko na muling lilipulin ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Ang arko ay hindi lamang barko. Ito'y simbolo ng pag-asa at kaligtasan. Close up sa mukha ni Noe na nakatingin sa bahaghari. Kung ikaw ay nabuhay sa panahon ni Noe, tatawa ka ba sa kanya o sasakay ka sa kanyang arka?